Game, take 2 tayo. Konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Speedrun lang natin tong lesson na to. Ayan, so katulad ng sinabi ko kanina, at the moment, nasa likod ako ng aircon, napakainit. Anyway, gawin na natin to. So, speed lang natin. Yan, tapos na yan, tapos na yan. Next. Okay. So, ano ba ang pagkamamamayan? Ang pagkamamamayan ay tumutukoy, no? Yan. Sa kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. So nakadepende sa ating citizenship, no, yung mga karapatang pantao natin at mga batas na kailangan din nating sundan at yung mga obligasyon na meron tayo para sa ating bayan. Okay? So sa payak na paliwanag, ito ang pagkilala ng isang tao ay kabilang, okay, sa isang lipunan at may kaugnayan sa batas, ayan, mga karapatan, tungkulin at pakikilahok. Okay? So iba-iba 'yan, depende kung member, basically yung pagkamamamayan o citizenship para siyang membership sa isang bansa. Okay? Kapag member ka ng isang bansa, ano-ano yung mga roles, okay, at rules na kailangan mong sundin. Okay? So ganun lang yung kasimple. Susunod. Ayaw mag-next. Yan. Pagkamamamayan sa lokal at global na konteksto. Well, yung lokal na mamamayan, ito yung pagkamamamayan mo sa sarili mong bansa, at at the same time, meron din tayong global na pagkamamamayan, which is lahat naman tayo, di ba? Kasi nakatira tayo sa Earth. So, hindi tayo dapat gumagawa lang ng mabuti para lang sa ating bansa, kundi para din sa buong mundo na. Okay? So, sabi nga, yung mga pag kumikilos tayo, no, hindi lang dapat pansarili yung ating iniisip, kundi pati yung mga tao sa paligid natin. Okay? Siyempre kasama na dyan yung mga tao sa ibang bansa. Okay? O sa buong mundo. Ganun lang siya. Susunod, pasensya na ha, kung ano lang to, speedrun lang natin. Doon tayo sa mga exciting part. Yan. Okay. Yan, yung police, ayan, love nyo na yan. Okay, so dito tayo sa dalawang batayan ng pagkamamamayan. Actually, dalawa lang yan. Pinaka-basic. Right of blood at right of soil. No? Kapag right of blood, kumbaga ano lang yan, ano ba yung pagkamamamayan ng parents mo? Right of soil naman, yung pagkamamamayan mo, nakabatay siya kung saang lugar ka isinilang sa mundo. Okay? So, pag-usapan natin yan. Madalas makikita natin to sa mga test, quiz, exam, at kung saan-saan pa. Okay? So, etong mga to, ano lang to ha, baka may ibang viewers ako dito na hindi ko student. Kinat ko lang yung dito, yung mga maraming legal basis sa iba't ibang mga bansa. Kumbaga, para lang mas mabilis maunawaan yung concept nung pagkamamamayan. Okay? So, di ko alam kung naiintindihan nyo pa ako ngayon, pero sige, try natin. So, ganito. Yung given, yung mother ay taga Pilipinas. Yung father naman taga US. Okay? Now, paano sasagutin to? Wait lang. Place of birth muna. Place of birth. Place of birth niya ay sa Philippines. Yan. Pwede ba to i-zoom in? I-zoom in natin ng ayun, pwede. Okay. Yan, dito tayo magsulat. Yan. So, di ba may chart doon? May chart doon nakalagay yung mga bansa. Ano ba yung sinusunod nila? Sanguinis ba o soli? At kung tumatanggap pa sila ng dual citizenship. Okay? So, halimbawa, ito yung problem natin. O, ito yung given. Yung nanay, taga Pilipinas o Pilipina. Yung tatay naman, from US. Okay? Tapos place of birth ng bata sa Pilipinas. Para madali, ang kunin muna natin, okay, yung mga basic. So, syempre, pwedeng Pilipino, yung citizenship ng bata. Pwede rin yung US. Okay? Now, yung PH, isusulat pa ba natin siya ulit? Hindi na. Kasi nga, dali nga, ninipisan ko tong ballpen ko. Paano nipisan to? Hindi siya naninipisan. Okay, anyway. Ayoko na mag-cut, no? Ulitin natin dito. Pasensya na. I-fast forward nyo na lang.
So, meron tayo ditong si mother, si father, at place of birth. Yan. Ayoko na i-catch yung video. Sige na, i-forward nyo na lang. No? So, si mother ay taga Filipino citizen. Si father naman ay US citizen. At place of birth ng bata, Pilipinas. Okay? So, ang una natin kukunin dito, ganito lang yung formula niyan. Kunin mo muna tong dalawang to. So, pwede siyang Filipino, pwede siyang US. Diba? Now, ang tanong, yung Pilipinas ba, pwede ba yung dual citizenship sa kanya? Pwede. Okay? Yung US, pwede ba yung dual citizenship? Pwede. Ngayon, pag pwede yung dalawang yan, edi meron silang another combination, which is PH-US. So, yung bata ngayon, ito yung mga possible na citizenship niya. Pwede siya maging Filipino, pwede siya maging US citizen, okay? At pwede rin siya maging Filipino, US citizen. Okay? Sir, paano yun? Di ba yung US, use soli yan? Okay? So, ganito yan. Para masagot natin, ito yung isa pang halimbawa. For example, yung nanay at tatay, parehong nanggaling sa isang bansa na ang sinusunod ay use soli. For example, US, ito rin, US. Ang kaso, yung bata, ang place of birth niya ay sa Pilipinas. Ano ngayon na magiging citizenship ng bata? Diba? Pwede ba siya ng Philippines? Pwede ba siyang Filipino? No. Kasi ang Pilipinas, ang sinusunod niya ay Sanguinis. Okay? Paano yun? So, X na to. Diba? Si US, ang sinusunod niya, soil. Kaso hindi siya sa US sinilang. Paano yung bata? Wala siyang nationality. Diba? Ano yun? So, hindi yun pwede. Okay? So, may process lang silang gagawin. Ang bata ngayon, pwede pa rin siyang maging US citizen. Okay? So, ganun din yung sagot dito sa una. Kung bakit si US, possible pa rin siya. Okay? May extra step nga lang na gagawin. Kasi technically, sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bansa naman, ang mas matimbang pa rin at the end of the day, ay yung sanguinis o yung right of blood. Kumbaga, extra na lang yung right of soil. Okay? Ganun lang yung kasimple. Huwag nyo pahirapan. O another example, no? Mga ihot iha. Okay? So, yung mother, tsaka yung father, ganado ako mag-discuss no? Kala mo, di ako pinagpapawisan ngayon. Okay? So, halimbawa naman, yung mother, okay, ay Japanese. Yan. Di ba? Tama yung mga abbreviation ko. Yung father naman ay US. Place of birth, Philippines. Oo. Ngayon, tignan mo muna. I-copy mo lang to, di ba? Kakopy mo yan. So, ayan na yung mga possible combination niya. Pwede yung Japanese, pwede yung US. Now, pwede ba si Philippines? No. Why? Kasi siya ay sumusunod sa right of blood. So, X yan. Hindi siya pwede. Okay? So, now, ang susunod nating tanong, sino sa mga bansang to ang pumapayag sa dual citizenship? Si Japan, pumapayag ba siya? No. Si US, pumapayag ba? Yes. Okay? Therefore, ano yung mga possible combinations ng citizenship ng bata? Pwede siya ngayong maging Japanese at pwede siyang maging American citizen. Pwede ba siya maging Japanese American? No, walang ganon. Kasi nga si Japanese ayaw niya ng may kahati. Gusto niya siya lang. Okay? So it's either piliin mo si Japan o piliin mo si US. Ganon lang yun. Okay? Next, meron tayong tinatawag na Pogi, which is ako yon. Anyway, next tayo. Yan, meron tayong tinatawag na floating or moving territory. Okay, bakit floating? Bakit moving? No? Kapag nakasakay ka sa isang barko o eroplano na itinuturing na extension ng teritoryo ng bansang nakarehistro dito. Okay? Kung taga saan yung sinasakyan mong sasakyan. Okay? Habang papunta ka sa ibang bansa. For example, ganito ang sitwasyon. Yung mother at father, okay? Yan. Ganire. Ano? Kwento. So, yung mother, Pilipina, yung father naman, Pinoy, Filipino, no?
place of birth, okay? Place of birth nila is American Airline. Okay? Sa loob ng eroplano ng American Airlines. Okay? O ngayon, ang tanong, ano yung citizenship ng bata? Siyempre, pwede yung Filipino. Kasi may dugong Pilipino yan eh. Kahit isang isilang yan, kahit sa Mars, kahit sa Andromeda Galaxy ka pa isilang, o kahit sa planetang Namek ka pa isilang. Okay, basta may dugong Pilipino ka, automatic Filipino ka. Okay, pwede ka maging Filipino. Now, yung sitwasyon dito, isinilang yung bata habang nakasakay sa loob ng eroplano ng American Airlines. Okay? So, automatic, ito ay considered na US territory. Extension siya. Okay? So, ano-ano yung mga bansang kasama na ngayon doon sa citizenship ng bata? Pwede yung Philippines at pwede rin si US. Next na tanong natin, pwede ba yung DC? Pwede ba yung DC dito? Dual citizenship? Yes. Pwede ba dito? Yes. Okay, therefore, ang combinations ay pwedeng Philippines lang, pwedeng US lang, at pwedeng US Philippines. Okay. Ganun lang yung kasimple. No? Sir, paano kung halimbawa, yung American Airlines nasa loob pa ng NAIA. Kaka-take off lang. Basically, nasa airspace pa ng Pilipinas, PAR to linalagay ko. Nasa Philippine airspace pa. Oo. Pwede ba 'yon? Pwede pa rin. Okay? Tandaan natin, hanggat hindi nabubuksan ang pinto nito, hanggat hindi ka lumalabas dyan, US territory pa rin yan. Okay? Yung technicalities ng pagbukas ng pinto, depende yun sa bansa, ha? Pero for the sake of this, tutorial, okay? Ano lang yan, tawag dito, basta nakatapak ka doon, tandaan ninyo, yung eroplanong tinatapakan mo, US territory yun, o territory yun ng bansa na sumusunod sa US SOLI. Okay? Take note, applicable lang itong floating and moving territory principle na to sa mga bansa na sumusunod sa US SOLI. Okay? Yung mga bansang sumusunod sa Ius Sanguinis, walang ganyan. Okay? For example, yung Amerikano. Balik na rin natin, yung Amerikano, isinilang siya sa Cebu Pacific, sa eroplano ng Cebu Pacific. Magiging Pilipino ba siya? Hindi. Okay? Kasi hindi naman nagmamatter yung kung saan siya isinilang, kasi nga yung bansang yun right of blood ang sinusunod. Okay? O, dali, para mas malinaw, ganito natin. Oo. No? Dali, in-example ko na yung kanina. Oo, yun. Sige. Anyway, medyo mahaba tong video. Times 2 nyo na lang kung gusto nyo. Binibilisan ko na magsalita eh. Yung mother, father, place of birth. Mother, father. Okay, yung mother, sorry. Tapos dinig ng mga nanay nyo to, no? US, tapos Cebu, Pacific. Yup. Okay. Pwede ba siyang maging Filipino citizen? No. Why? Because PH is equals to sanguinis. Right of blood ang sinusunod. Okay? Palitan natin another example. Okay? Yung mother at father parehong taga US. Place of birth, China. Yan. Nagmamatter ba siya? X. Why? Si China kasi sumusunod din sa sanguinis. Okay? Yeah. So, hindi ka pwede maging Chinese citizen. Okay? Kasi wala ka naman dugong in-check. Pinanganak ka lang doon. Ganun lang yun. Okay? Kahit nakasakay ka pa sa barko, okay? O sa airplane, yan. Basta yun, airplane yun, no? So, lumilipad. Okay? Hindi siya nagmamatter. Kasi nga, sila ay sumusunod sa sanguinis. Okay? Yun. So, kung nabibilisan ka, merong option dyan sa baba. Pwede mong i-0.5 o i-0.25 yung speed nito. Okay. Next, no? Yan, wag na to. Dual citizenship. Anyway, sorry, merong isang hypothetical question pala. My bad. Okay? Ngayon, so, same situation, mother and father, tapos place of birth. Sige, ganito. Yung nanay at tatay, pareho silang
taga Pilipinas. Yung place of birth sa loob ng US aircraft. Pero, yung US aircraft nasa Canadian airspace. Nasa himpapawid na siya ng nasa himpapawid na siya ng Canada. Tandaan natin yung Canada, solid din to, di ba? Ito solid din. Ang tanong, anong masusunod? Alin ang mas matibay? Ang mas matibay pa rin ay ito. Okay? Wala pa rin say ito. Bakit? Nasa Canada ka nga. Saan ka ba nakatungtong? Nakatungtong ka pa rin sa US. Kuha. Okay. So, pwede ba maging Canadian yung bata? No. Okay? US pa rin. Okay? Ganun lang yan. Tandaan nyo yan. Ay ko, pinapawisan na ako. Susunod. Diba? Ako, ba't ko ginagawa ito eh? Pwede nyo namang skip natin yung kahapon yan. Yan. Hindi nyo pa ito pinanood. Diba? Ba't naman hindi? So, pag-usapan lang natin to. Ito, binilisan ko na, skip ko na ibang parts, no? So, tandaan nyo lang, before, lahat ng mga isinilang bago ang January 17, 1973, ang sinusunod nila na citizenship automatically ay yung sa tatay. Okay? So, kahit Pilipina yung nanay mo, okay? Kung yung tatay mo naman ay hindi Filipino citizen, automatically, hindi pwedeng maging Filipino yung bata. Unless, umabot na ng legal age yung bata. Ano yung legal age natin noon? 21 years old. Okay? Kapag 21 years old na yung bata, pwede na siyang pumili or mag-elect kung anong citizenship ang susundan niya. Okay? For example, ikaw yung bata. Isinilang ka noong January 16, 1965. Okay? Yung nanay mo, Pinay. Yung tatay mo, US citizen. Automatically, ang magiging lahi mo ay US citizen. Hindi ka Filipino citizen. Kasi nanay mo lang ang Pinay. Hindi naman nagmamatter kasi noon ang citizenship ng nanay. Okay? Ngayon, kapag umabot ka na ng 21 at gusto mong maging Filipino citizen, pwede kang mag-elect. Pero kung ayaw mo at gusto mong manatili na lang doon sa pagiging US citizen mo, wala ka nang kailangan gawin. Kasi nga, default na yun eh. Nasa yun na yun eh. Okay? Gagawin lang yung election of citizenship o yung paghahain ng affidavit of election kung magpapalit ka ng citizenship. Kung ang susundin mong citizenship ay yung sa nanay mo. Okay? Pero kung by default, yung sa tatay mo yung gusto mo talaga, wala ka nang kailangan gawin na ganyan. Okay? And then, lahat ng mga isinilang simula January 17, 1973 hanggang sa kasalukuyan na ginagawa ko tong video na to, kahit isa man lang sa mga magulang mo ang may dugong ang Filipino citizen, okay? Automatic, isa kang natural born Filipino. Okay? So, bakit natin pinag-uusapan yung natural born at naturalized? Ano ba ang difference ng dalawang yan? Okay? Yung naturalized citizen, ibig sabihin nun, balik ko lang dito. Aray ko, ang layo. Asan na yun? Yung naturalized citizen, ibig sabihin, dayuhan ka, as in, wala kang kinalaman dun sa bansang yon. Halimbawa, Amerikano kang puro, tapos tumira ka lang sa Espanya for a couple of years. Kung ilang years man yung nire-require ng Spain, okay, pwede kang mag-apply ngayon for naturalization para maging citizen ka na ng bansang yon. Okay? Katulad ng ginagawa ng mga ibang mga Pilipino. Kapag nakapag-stay na sila ng matagal sa US, kasi may work sila, pwedeng matagal yung kontrata ng work nila, 5 years, 10 years, ganun. Okay? So, kapag tingin nila, nasatisfy na nila yung number of years na kailangan nila magstay sa Amerika para makapag-file ng pagiging naturalized citizen ng Amerika, gagawin nila. So, ganun yon. Okay? Basically, naturalization, wala kang any affiliation, hindi sa dugo, hindi sa place of birth. Okay? Pero, nakatira ka, nakapag-stay ka dun sa bansang yon
for certain number of years, kung ilang years man yun nire-require ng bansang yun, at pwede kang mag-apply for naturalization. Okay? Bakit importante pag-usapan yung naturalization at natural born? Yung natural born, tandaan natin, ito yung dalawang yon. Okay? It's either soli or right of blood. Kapag isa dyan yung nasunod, natural born ang tawag sa'yo. Okay? Pag di mo nasunod dyan, ang pwede ka lang maging naturalized. Okay? Bakit yung pinag-uusapan? Kasi nga, limitado o magkaiba yung pwedeng hawakan na posisyon sa pamahalaan ng naturalized citizen at ng isang natural born citizen. Okay? So, bakit yung iba nagpapa-naturalize? Kapag naturalized ka na kasi, pwede ka nang tumira legally sa isang bansa nang walang limit. Kahit wala kang trabaho doon, or ganon, trip mo lang mamuhay doon, kahit maging basurero ka doon, hindi mo kailangan magtago kasi citizen ka na ng bansang yun, kinikilala ka na. Yun nga lang, may limitations yan. Sa karapatang pantao, same lang naman niya, wala namang pinagkaiba. Pwede kang bumoto, okay? Lahat ng karapatan naman, halos, nag-a-apply naman sa'yo. Ang hindi lang nag-a-apply sa'yo ngayon, okay? Hindi ka pwedeng humabol sa mga matataas na posisyon sa pamahalaan. Okay? Katulad ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador, yung magulo, okay? Yung mga yan, or Chief Justice ng Pilipinas, hindi pwede. Dapat natural born lang. Ang pangit naman kasi, di ba nga yung example ko, lalo na yung mga Filipino kasi, pag bumoto yan, mga fanatiko yan. For example, si Justin Bieber, humabol ng pagkapangulo sa Pilipinas, panalo yun, landslide yun. Di ba? Sikat sigurado mananalo yun. Alam nyo naman mga Pilipino, di ba? Ang pangit naman nun, kung yung mga matataas na leader natin, puro mga foreigners. What if, kaya lang pala sila humabol, kasi, ang balak nila, pag nawakan na nila sa yung pinakamataas na posisyon sa pamahalaan ng Pilipinas, isuko nila dun sa bansang pinagmulan nila. Something like that. Okay? Iniiwasan natin yung ganon. Okay? At ano pa? Yun lang. Basta tandaan nyo yun. Okay? Kapag natural born ka, pwede kang humabol sa pagkapangulo. Okay? Kahit wala kang alam, pwede kang humabol sa pagkapangulo. Basta sikat ka. Yan. Dali, tignan ko kung meron pa to. Paano naman nawawala at nababalik ang pagkamamamayan? First, kapag nagpa-naturalized ka sa ibang bansa na hindi tumatanggap ng dual citizenship. Yan. Pero kung yung bansang pinuntahan mo naman or gusto nagpa-naturalize ka tumatanggap ng dual citizenship, pwede naman. For example, nagpa-naturalize ka sa Spain. Okay? Pwede naman kasi tumatanggap yun ng dual citizenship. Pero halimbawa, nagpa-naturalize ka sa Japan, ayan, mawawala yung pagka-Filipino citizen mo. Kailangan mong tanggalin, okay, yung pagka-Filipino citizen mo. Yan. Pangalawa, kapag nanumpa ka sa saligang batas o hukbo ng ibang bansa, hukbo, army ng ibang bansa, okay, halimbawa, naging US Navy ka or US Air Force, hindi ka pwede maging dual citizen kahit na pwede, pinapayagan yun ng Pilipinas at ng US. Bakit? Kasi hindi mo alam for example, biglang nagkagera yung Pilipinas at Amerika. Sinong kakampihan mo? Ang hirap nun, 'di ba? So, hindi siya pwede. Okay? So, kahit tumatanggap ng dual citizenship, automatic kapag army ng ibang bansa ang sinalihan mo, mawawala yung una mong citizenship. Okay? Next, pagtatwa ng pagkamamamayan or renunciation. Ibig sabihin, ayan, tinalikuran mo na yung pagka-Pilipino mo. Well, bakit mo tinalikuran? Kasi nga, ayan, pinagpalit mo siya dito or pinagpalit mo siya dyan. Ganun lang naman yun. Okay? So, syempre, kung may nawawala, may bumabalik. Sana all, bumabalik. Anyway, meron tayong repatriation na tinatawag. Okay? O reacquisition. Reacquisition ba yun? Okay. So, ito yung muling manunumpa ka sa watawat ng Pilipinas o nakarapatan sa bansang Pilipinas. Ayun, at magiging citizen ka na ulit. Ganun lang naman yung kasimple. Okay? Simple, kung sabihin. Pero syempre, maraming process din yan. Okay? Tapos, ano tayo? Ang Pilipinas ay isang estado, bla bla bla. Ano bang ibig sabihin yan? No? Unang-una, republikanong estado. Anong ibig sabihin nito? May pamahalaan na pinamumunuan ng mga inihalal na leader. Kaya nga sa constitution natin, nang nakasaad doon, wala tayong ano ba tawag doon?
Nakalimutan ko yung term eh. Pero wala tayong mataas na standard sa mga humahabol. For example, Pangulo, basta marunong lang bumasa, sumulat at magbilang, pwede na yon. Basta literate siya, pwede na yon. Okay? Kahit wala siyang alam sa law, dating artista, etc. Pwede yon. Bakit? Kasi kung titingnan mo, inihalal yan, ibig sabihin, pinili lang sila. So kahit sinong Poncio Pilato bang humabol, kung hindi naman sila iduluklok ng taong bayan, wala namang problema. Okay? So bakit nagkakaproblema? Kasi nga, binoboto sila ng taong bayan. Ganun lang yun. Okay? Bumabalik pa rin sa mga botante. Susunod, demokratiko. Ano naman to? Ang kapangyarihan ay nasa mamamayan. Anong kapangyarihan ang tinutukoy dito? Ang kapangyarihang pumili. Okay? Pumili. Pumili ng ano? Pumili ng mga ihahalal na leader. Okay? Ano naman yung soberanya? Ang soberanya, ang pinakamataas na kapangyarihan ng Estado. Basically, bakit yung soberanya nasa mga tao? Kasi nga, yung mga tao, sila yung pumipili. Okay? Tayo ang pumipili ng mga magiging leader natin. Ganon lang yon. So, kung galit ka na hindi marunong yung mga namumuno sa atin, magalit ka dun sa mga bumoto sa kanila. Okay? Kasi hindi sila nag-iisip. Well, at some point, di natin masisi. I mean, at some point lang siguro, kasalanan din ng educational system natin. Pero, responsibility. At the end of the day, responsibility kasi natin yon bilang mga mamamayan na maging matalino sa pagboto. No? Hindi mo kasi mailulusot ng sorry, wala akong pinag-aralan kaya ganito ako bumoto. Hindi pwede yun 'Di ba? Kasi isa sa mga katangian ng isang mabuting mamamayan ay isinasaalang-alang mo palagi ang kabutihan ng lahat o kabutihan ng mas nakararami. Okay? Kaya yung mga ganong mga ano tawag doon? Ganoong mga nakalimutan ko. Ganong mga desisyon, kailangan pinag-iisipan mo kasi hindi lang ikaw ang apektado, 'di ba? Ako din, tingnan mo 'yan. Diba? Nangyayari ngayon. Yan. Yun. So, legal na mamamayan, ibig sabihin, mamamayan ka sa paper, legally, under the law. Aktibong mamamayan, ito yung mga mamamayan na may ambag, may pakinabang sa ating bansa. Okay? Nakakatulong sila sa pagbabago at sa pag-unlad ng ating bansa. Okay? So, yan. Ito lang. No? Patangian ng isang mabuting mamamayan. Sumusunod ka sa batas. May kakayahang mag-isip, sana all, 'di ba? Hindi ka basta-basta naniniwala. Okay? May paggalang at sa karapatan at dignidad ng iba. Okay? Tingnan niyo 'to, magka-connect 'to Kabutihang panlahat. Connected yung dalawang 'yan. Okay? Yung mga actions mo hindi lang puro pansarili. Ayan po, malasakit sa komunidad. Dito 'yan lahat. Okay? At may kamalayan at handang makilahok sa mga usaping panlipunan. Ganun lang yun. So, yung susunod na video, ikakat ko na to dito kasi medyo mahaba na. Yan. Okay. Abangan nyo na lang, upload ko muna to. Manood muna kayo. O siya, bye.